Sa barilan na uwi ang umano'y gitgitan ng dalawang sasakyan sa Tandangsora Avenue sa Barangay Old Balara, Quezon City, bandang alas 6:30 kagabi. Patay ang driver ng kulay pulang utility vehicle na ito na inabutan ng aming news team na nakabalagbag sa gilid ng kalsada. 7 tama ng 9mm na bala ang tinamo ng biktima na naisugod pa sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Tinamaan din ang isa sa 5 pasahero na kanyang sakay. Nasa ospital pa ito ngayon at nakatakdang operahan. Galing sa Antipolo mga biktima at pauwi na sa Marilao, Bulacan. Kwento ng isa sa mga nakaligtas. Binabagtas nila ang Tandangsora Avenue ng gitgitin umano sila ng kulay puting utility vehicle. Pagkagitgit, yung driver po rin namin nagalit, ginitgit rin niya ng konti. Tapos po, umabanti kami ng konti, tapos hinarang na po kami ng harang po sa amin, bumaba po yung driver. Tapos yung driver po namin, hindi po siya bumaba. Gumanti ang driver ng pulang utility vehicle hanggang sa harangin na sila ng puting utility vehicle at bumaba ang driver nito. Sinuntok pa raw ng driver ng puting utility vehicle ang driver ng sasakyang kanyang nakagitgitan bago naglabas ng baril at ilang beses na nagpaputok. Sinuntok niya po yung driver namin. May dala na po siya ng baril, sabay pong putok. Hindi po na nakapalag. Inubos na po lahat na halos ng bala. Ang suspect na sakay ng kulay puting utility vehicle na ito, matapos ang insidente, dumiretso sa Batasan Police Station para sumuko. Ang 48 anyos na lalaking suspect na pag-alamang isang pulis na may ranggong Police Executive Master Sergeant o PEMS. Nakatalaga siya sa QCPD Batasan Police Station. I-turn over na siya kanina sa Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU sa Camp Karingal. Nakausap ko siya kanina pero pinayuhan na raw siya ng kanyang abogadong manahimik na muna. Ayon naman sa QCPD, batay sa ikinwento sa kanila ng suspect, kumpirmadong alitan sa trapiko ang ugat ng krimen. Nagkagitgitan sila sa kahabaan ng Tandangsora na kung saan 2 beses siyang ginigitgit nung kabila. So, ang ginawa niya, binlock niya raw yung sasakyan nung para kumprontahin. Pumalag daw ang biktima at itinusok sa bandang dibdib ng pulis ang steel pipe na ito. Ipinakita bilang katunayan ng pulis ang sugat na kanyang tinamo. Dito na raw nagkabarilan. Binabaan ng pulis yung victim at pagbaba, tinusok siya ng steel pipe. So, yung pulis, may baril sa katawan at naputokan niya yung biktima. Homicide at attempted homicide ang inihahandang kaso laban sa suspect. Hindi po natin tinotolerate yung mga ganyang init ng ulo at as much as possible, ang kapulisan natin dapat maximum tolerance. Lagi nating salang-alang na hindi ginagamit ang baril sa mga ganitong init ng ulo lang.